أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عبادك المخلصين المقبولين في أمور الدنيا والدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yung na-discuss natin unang-una yung tinatawag na pag-fasting. Ano yung kahulugan ng pag-ayuno. Tapos sumunod na kinuha natin doon yung patungkol sa ano yung hukom ng pag-ayuno. Ito ay obligado at ito ay rukun ng Islam. Ito ay pangatlong rukun. Yung shahada, yung sala, pati yung fasting. Tapos, kailan ito inutos ni Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos nakuha din natin ano yung pamamaraan ng pag-ayuno dati. Di ba dalawa yun? Sinabi natin, una magpapakain yung iba naman nag-fasting sila. Tapos nakuha din natin ano yung mga dahilan kung bakit nag-ayuno tayo. Tama? Unang-una, ito ay kautusan ni Allah Ta'ala para magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Ikalawa, para maging ikhlas tayo sa laging ginagawa natin na ibada. Tapos ikatlo, ito ay pagbabalik loob natin kay Allah Ta'ala sa buwan ng Ramadan. Ikaapat, ito yung, ano pa nabanggit natin? Mudayaqatu syaitan. Ito yung iniipit natin yung syaitan para bumagal yung pagtakbo sa pagkatao natin. Tama? Tapos, ito ay ta'zim muraqabatillah. Ay, nabanggit din natin na ito ay pagdakila natin kay Allah sa puso natin. Para umiiwas tayo sa kalukuhan natin. Hindi lang puro katarantaduhan yung nagagawa. At least nababawasan. Mahirap man magbago ng 100%, pero at least nabawasan. Tama? So, ano pa? Ay kabilang dito. Ito ay paglilinis din sa katawan natin. Tama? Pati sa pag-iisip natin, sa puso natin. So yan yung mga dahilan kung bakit tayo nag-ayuno, nag-fasting. Tapos nung binanggit natin yung fadailu syahri Ramadan, ano yung kahalagahan, yung karangalan sa atin ng buwan ng Ramadan. Tama? Unang-una sinabi natin na ang buwan ng Ramadan, ito ay buwan ng kapatawaran sa atin. Tapos yung buwan ng Ramadan, ito ay buwan ng ano pa? Binanggit natin. Ito sa buwan ng Ramadan, dito sa buwan na to tinatali yung syaitan. 'Di ba? O bakit nakalaya to? Akala ko ba nakatali to? So, ito ay pagtali sa mga syaitan. Tapos, sa buwan ng Ramadan, binubuksan ni Allah Ta'ala yung paraiso. Kapag sino nagduduka palagi, ay posible na siya ay maawa sa kanya si Allah Ta'ala dahil nagmamakawa siya. Tama? At sa buwan ng Ramadan ay sinasarado ni Allah Ta'ala ang impyerno. Tama? At sa buwan din ng Ramadan ay mayroong listahan yung Allah Ta'ala na sino yung makakaligtas sa impyerno ni Allah Ta'ala sa isang araw, sa isang gabi ng Ramadan, 1,000. Di ba? Di mo alam kung ikasama ka ba doon. Tama? So, sa araw-araw na yon sa buwan Ramadan, kung hindi ka napasama doon, may alas ka. At sa buwan din ng Ramadan, ito ay kapatawaran siya. Ano pa? Ay mayroon dito yung Laylatul Qadar, di ba? Nabanggit natin. So ano pa? So sa dami ng karangalan sa buwan ng Ramadan, kaya dapat yung mga Muslim ay nag-celebrate sila pagdating ng Eid. Hindi ibig sabihin ng celebration doon ay maglagay ka ng speaker dyan, mag-video kayo ka sa barangay 705 dyan sa court, di ba? Mag-ano ka yan, yung ginagawa ng iba niya, mag-ganon-ganon sila. Sipi mo, tapos ang Ramadan, celebration ng mga syaitan yun hindi yung celebration ng Muslim Kasi may ka ng kapatawaran sa Allah Ta'ala, baka pinatawad ka pagdating sa araw ng Eid, gumawa ka ng katarantaduhan. Di ba? So, kaya nga nag-celebrate tayo kasi bakit? Baka natutuwa tayo na mapabilang tayo sa mga pinatawad ni Allah Ta'ala. Mapabilang tayo sa papasukin ni Allah sa paraiso. Mapabilang tayo sa mga tao na ililigtas ni Allah Ta'ala sa impyerno. Kaya natutuwa tayo pagkatapos ng Ramadan. At the same time, nalulungkot din tayo. Di ba? Kasi nasanay na tayo na umiwas sa kalokohan, umiwas sa kasalanan, nasanay na tayo gumawa ng ibada na dati nahihirapan tayo. Di ba? Ngayon, naging habit na natin na magsala ng Fajr, andyan si Choy palagi, kapag sa lecture. Di ba? Nasanay na. Kaya natutuwa tayo at nalulungkot din tayo at the same time. Iba yung pakita yung mga Muslim, iba yung pakiramdam natin sa ganun. So nakuha
Natutuwa natin yung kahalagahan ng buwan ng Ramadan sa atin. Kaya nga natutuwa tayo at the same time nalulungkot tayo. Tapos pinaliwanag natin yung kondisyon. Sino yung mga taong obligado sa kanila yung pag-ayuno? Unang-una dito, ano yung kondisyon? Dapat yung niyat. Di ba? Magniyat. Yung niyat na sabanggit natin kabilang sa kondisyon. At dapat Muslim ka. Ano pa? Dapat may akkal. Di ba? May akkal ba kayo? So, dapat nasa tamang pag-iisip. Ika-4, as al-bulug, nasa nawastong edad. 5, tamyiz. Ibig sabihin yung isang tao, isang bata na kung saan nalalaman niya na yung tama at mali. Tamyiz ang tawag doon. Tama? Ano pa? Mayroong kang kakayanan mag-ayuno. Bawal yung mahinang nilalang. Di ba? Pag mahinang nilalang ka, hindi obligado sa yung pag-ayuno. Number 7, ano pa? Pudra, ano pa ba? Stay in. 'Di ba? Hindi ka nag-travel kasi pag travel ay option mo naman 'yon. Pwede ka mag-ayuno kapag kaya mo, pero pag hindi mo kaya ay hindi ka naman pinipilit ng Islam mag-ayuno ka. Tama? Ano pa ba? Hindi, mga nakakasira yan eh. Nakakasira, iba yung condition at iba yung nakakasira. 'Di ba? In-arrange natin 'yon. So ito yung mga dahilan ba't tayo nag-aayuno, tapos kahalagahan ng buwan ng Ramadan, tapos kanino obligado, kondisyon, tapos yung mga nakasira sa pag-ayuno. Tama? Ganun yung arrangement natin para hindi tayo malito. So ano pa ba? Qudra, istata' yung? Ha? Ano? Yung ikama, yung pag-stay in. Yung hindi ka dapat traveler. Yung pagpasok ng buwan ng Ramadan. Hindi kasi pwede mag-fasting ka, nauna ka pa sa amin, di ba? Ano ka, may sarili kang kalendar. So, dapat subut. Dapat mapatunayan mo na pumasok na yung buwan ng Ramadan. So, yan yung mga kondisyon. Kapag nawala yung kondisyon sa isang tao dyan na hindi obligado sa kanya yung pag-ayuno. Tama? Kapag nawala sa kanya. At pagkatapos yung binanggit natin, ano yung nakakasira sa pag-ayuno? Ano yung number 1 nakakasira sa pag-ayuno, Aladin? Ano yung nakakasira sa pag-fasting? Anong gagawin mo? Pag kumain, ano pa? Guminom, pareho na yun. Ano sa pagkain inom? Ano pa? Ano, Sanjid? Ano? Pag nanaginip, pag hindi mo sadya, pag nilabas mo yung yung ng bala mo sa pamato mo, yun masisira kapag sinadya mo. Huwag kang huwag kang magbabalak na hawakan yung pamato mo. Tama? So kapag lumabas yung sa'yo, yung semilya sa'yo na sinadya. Nakuha ninyo? Pero pag hindi naman sadya, ay hindi masisira yung pag-ayuno. Ika-4 yung pakikipagtalik sa may asawa. Sa may asawa, para. Baka mamaya. Nakuha ninyo? So, pakikipagtalik sa may asawa. Kapag binembang mo yung asawa mo, di ba? Ay, nakakasira ng pag-aayuno yun. Ano pa? Yung binanggit natin kahapon, ano yun? Yung buwan ng dalaw, yun yung gusto ni Dalpake, di ko alam bakit eh. Meron ka ba yan? So nakasira yung buwan ng dalaw, yung sa babae, pag meron siyang, sa Tagalog ang tawag doon, menstruation o regla. Tama, nakasira ng pag-ayuno. Ano pa? Pagsusuka. Tama, kapag sinadya, tawag dito kapag sinadya mo, kapag marami na yan, naintindihan? Pero pag hindi mo sinadya, konti lang, hindi nakakasira. Naintindihan niyo, magbabayad yun ng utang niya. Kapag sinadya niya magsuka. Ano pa? Ayun, tama. Yung pagpasok sa katawan ng tao ng mga bagay na kahalintulad ng pagkain. Diba? Yung nakukuha mo yung energy doon. Bawa yung dextrose. Kasi parang pagkain yan eh. Nakuha ninyo? So nakakasira yun ng pag-ayuno. Ano pa? Pagkuha ng dugo, tama si Choy. Yung al-hajim wal-mahjum, di ba yung hijama? Alam niyo ba yung hijama? Yung parang kinukuha ng dugo, okay, donation, blood donation, nakakasira din ng fasting yun. Naintindihan ninyo? Nakakasira yun ng pag-ayuno. Ano pa? Pag ano? ML? Sarili kang batas Ano pa? Yun lang ba? Tapos nabanggit natin yung mga halimbawa ng mga batas na
Ano yung ma-distinguish natin, sineseparate natin, ano yung mga batas patungkol sa iba na nakakasira o hindi para malaman natin. Tama? So halimbawa yung iktihal, alam yung iktihal sa Tagalog, yung paglalagay dito sa pilik ng mata ng kulay. Eyeliner ba yun? Eyelash. Eyelash ba? Eyelash ba yun? Parang yun, iktihal. Ay, hindi yun nakakasira ng pag-ayuno. Ano pa? Yung injection. Depende kung anong i-inject sa katawan ng tao. Halimbawa, yung tao may diabetes. Alam niyo ba yung sakit ng diabetes? Tapos, kailangan niya mag-inject ng gamot niya. Sa tingin niyo, nakakasira ng pag-ayuno yun? Sa tingin ninyo? Hindi yun nakakasira kasi bakit? Maintenance niya yun eh. Nakuha ninyo? Maintenance na yun. Normal yun sa may sakit. Halimbawa, yung cancer. May sakit na cancer, tapos mayroon siyang maintenance na gamot. Hindi yun nakakasira kasi nga, ano yun eh, nakaano sa buhay niya yun eh. Hindi yun kahalintulad ng pagkain talaga. Di ba kahalintulad ng ano binanggit natin? Yung inhaler. Tama, inhaler. Na para sa tao may hika. Hindi yun nakakasira. Kasi hangin lang yun. Kahalintulad ng oxygen tank. Tama? Ano pa? Yung siwak. Alam mo yung siwak? Yung ginagamit? Yung parang kawayan siya, pero soon na gamitin yun. Hindi yun nakasira ng pag-ayuno. Nakuha ninyo? So, ano pa? Sa kababaihan yung nifas. Alam niyo yung nifas? Yung sa babae, kapag may lumabas ng dugo sa katawan nila, nifas ang tawag doon, pagkatapos manganak. Pagkatapos manganak. Tapos yung haid naman, yung regla. Tapos yung istihaba, tandaan nyo, yung haid, yung nifas, pati yung istihada, magkakaiba yan sa babae. Naintindihan ninyo? Kahit tanong nyo yung asawa ninyo, dapat alam nyo yan kasi pag nagtatanong sila, dapat malaman nyo yan. Yung nifas, yung dugo pagkatapos manganak. Tapos yung haid, yung regla. Tapos yung istihada, ito yung irregular. Irregular yan ang pagdudugo ng babae. Minsan umabot ng 1 buwan, minsan 2 linggo, pero hindi siya regla. Minsan nga merong umabot ng 40 days eh. Nakuha ninyo? Ay, ang tawag doon ay istihada. Naintindihan ninyo? So yung naligo, alimbawa yung naligo after ng fajar, pagkatapos ng fajar, nagsala siya ng subo. Tapos naligo siya. Kumbaga, nagkaroon siya ng haid, ng regla, halimbawa 3 a.m., 2 a.m. Di ba kailangan dapat maligo yun? Di ba? Maglinis siya. Nangyari, nagkaregla siya halimbawa ng 2 a.m., 3 a.m., tapos nagsahur siya. Tapos naligo siya pagkatapos ng subo. Pero hindi siya nagsala, naligo siya. Sa tingin ninyo, valid yung kanyang fasting? Valid or hindi? Valid pa din. Kasi yung regla niya, doon naman siya naligo. Doon naman nag-stop yung regla niya ng 2 a.m. So doon pumasok yung batas, hindi sa kanyang pagkaligo. Nakuha ninyo? Kaya kung may asawa, kadalpaki, yun ang sabihin mo. Ha? Tapos ano pa, yung haid, yung niregla, halimbawa, nag-fasting siya, halimbawa, hanggang araw, pagdating ng, anong oras yung buka ngayon? 6:05, alam mo. 6:05, tapos niregla siya ng 6, sakto. Sa tingin niyo yung fasting niya, okay o hindi? Valid or hindi? 6 p.m. Tapos 6:05 yung buka. Valid hindi? Hindi na. Kasi nga nakakasira ng fasting, di ba? Sabi natin, yung pag niregla na yung babae, nakuha ninyo? Yung istihaba. Anong sabi natin sa istihaba? Dapat Choy, alam mo to eh. 2 asawa mo eh. Paano pag dumagdag ka? Di ba? So istihaba, anong sabi natin sa istihaba? Ito yung irregular na pagdudugo ng babae, hindi malaman mesa nagdurugo lang siya. Hindi siya, kasi yung regla, ay meron yan specific na date yan. Alam nila kung kailan sila regla yun, alam nila kung kailan ito, mga isang linggo lang yan. Di ba, Imran? Meron ka ba nyo? Di ba? 1 week lang yan. Pero yung istihada, umabot ang 2 weeks, 1 month. Nakuha ninyo? So dito, ang istihada ay ito ay kinoconsider na malinis yan. Na pwede sila mag-fasting. Sa istihada. Naiintindihan ninyo? Tapos ano pa? Yung nifas. Anong sabi natin sa nifas? Dugo pagkatapos manganak.
ay kapag ito ay pagkatapos ng 40 days. Minsan kasi umabot ng 1 month yung pagdurugo na yun eh. Pagkatapos manganak. Nakuha ninyo pagkatapos ng 40 days, naging malinis na sila, wala na lumalabas sa kanila, magiging pwede na. Nakuha ninyo? Yung nifas, pagkatapos manganak. Sino may mga asawa sa inyo may mga anak? Kasi si Alex, malakas mag-anak to eh. Alex, kapag tapos halimbawa Alex, ng anak ng asawa mo, tapos tuloy-tuloy yung pagdurugo sa babae, di ba umabot ng 1 buwan yan, 40 days. Kapag 40 days na, nag-stop na, pwede na siya mag-fasting. Pero pag bumalik yung pagdudugo, stop. Intindihan ninyo? Dapat sabihin nyo to sa mga babae ha. May asawa, wala ba kayong kapatid na babae? Hindi lang sa asawa ninyo, dapat alam din nila yung batas patungkol dito. Yung nifas. Nakuha ninyo? Tapos yung, ano pa? Paano yung paggamit ng contraceptive pills ng babae para mapigilan niya yung kanyang pagregla? O yung istihada? Sa tingin ninyo, ay kapag ang sinabi ng doktor dito walang pinsala, safe yun, abulin niya ay may nagsasabi ng ulama ay pinapahintulot yun. Pinapahintulot siya. Kapag sa emergency na kung saan kailangan niyang matapos halimbawa yung buwan ng Ramadan, kapag safe sa kanya, contraceptive pills. Ginagamit yun minsan ng mag-asawa kapag hindi ayaw nila magkaanak. Paano kapag ang mag-asawa, gagamitin nila yung contraceptive pills na yan para hindi sila magkaanak, pinapahintulot o hindi? Yun ang bawal. Dapat magpaalam muna yung babae sa kanyang asawa. Nakuha ninyo? May halimbawa, isang barangay na yung anak ni kailangan ng kontrolin. Talihan mo na yung pamato mo. Diba? Pero kapag gumamit ng contraceptive pills, yung isang tao, yung babae, ay dapat magpaalam siya sa kanyang asawa. Pero pagdating dito, sa Ramadan, sa haid, ay may nagsasabi nagkapahintulot ng ganun. Nakuha ninyo kasi, isang linggo lang naman, ganun. Pero actually, hindi ko pa alam masyado yung effect niya. Pero kapag sinabi ng doktor, tandaan niyo, babalik kayo sa doktor, hindi sa akin ha. Pag sinabi ng doktor ay safe naman daw talaga siya, ay possible na pinapahintulot siya. Pero pagdating sa mag-asawa, ay mas maganda magpaalam muna siya sa kanyang asawa. Naintindihan ninyo? Tama? Ano pa? Next dito yung saan ka pupunta? Iwanan mo na naman kami. Ang tawag dito yung memory loss. Sa tingin ninyo, kapag halimbawa yung isang tao nag-fasting siya, tapos pagkatapos ng duhur, nahimatay siya. Sa tingin ninyo, kahaling tulad ng mga matatanda, di ba? Minsan may mga matatanda hindi sinagkasala dito kasi bakit? Sobrang init dito, di makahinga. Di ba? Ang ginagawa nila magkasala sila sa masjid na kung saan malamig. Okay lang yun kapag para sila, para di sila mahimatay. Nakuha niyo, paano kapag halimbawa nagsala yung matanda dito tapos nahimatay, pagkatapos ng duhur, nag-collapse, sobrang init, ang hininga ninyo, di ba? Di siya ka nakahinga. Ano mangyayari? Ay, sa tingin ninyo, yung kanyang fasting, ay valid pa ba? Nag-fasting siya hanggang duhur, tapos nahimatay, tapos yun, nakatulog, nagising na siya, buka na pala, okay ito ah. Ano sa tingin ninyo? Valid ba? Maging okay pa? Valid pa yung kanyang fasting? Hindi na. Kasi yung pagkahimatay ng isang tao, yung pagkawala ng kanyang memory, yung pag-iisip niya, kahit tulad ng siraulo. Nasiraan ng ulo. Di ba? Sabi natin, kabilang sa kondisyon na maging valid yung fasting mo, dapat nandun pa rin yung aktal mo. Nawala yung aktal niya eh. Maging si Pepay na. So, pagdating sa ganung case, ano mangyayari? Ay magiging magiging invalid yung kanyang pag-aayuno. Nakuha ninyo? Tapos ano pa? Halimbawa sa kabilang sa case na to, halimbawa yung isang tao may sakit, si Jabal may sakit. Kailangan siyang alagaan ng asawa niya. O kailangan bantayan siya ng asawa niya. Yung asawa niya kaya mag-fasting. Kailangan siyang alalayan, kailangan siyang paihiin, kailangan siyang patay. Di ba mahirap na magbantay sa ospital? Subukan niyo bantay sa ospital. Parang pili mo, ikaw yung pasyente. Di ba? Gigisingin ka ng doktor. Kamusta na po yung pasyente yung bantay? Ano po, kumain na kayo? Pag nasa ospital ka, mafe-feel ninyo na kung saan hindi maganda yung tulog ninyo.
Kapag hindi maganda yung tulog ninyo, hindi maganda pati yung pagkain ninyo. Mawawalan ka rin ng lakas. Sa tingin ninyo, yung tao na yon, ano mangyayari sa kanya? Pinapahintulot ba sa kanya na hindi mag-fasting? Pinapahintulot sa kanya. Yung tao nagbabantay ha, yung nagbabantay. Yung pasyente, alam nga, pag fastingin mo yung pasyente, excuse nga yun, yung nagbabantay, pinapahintulot sa kanya ay hindi mag-fasting doon. Kasi kailangan ng kasama doon eh. Di ba mentally? Kailangan yun. Kapag halimbawa, nagkasakit yung isa sa sa bahay ninyo, magbabantay ka, gusto mong fasting ka, kahit hindi ka mag-fasting doon. Huwag mo pahirapan sarili mo mentally ha, hindi ka bayani. Hindi mo pwede palitan si Jose Rizal sa Luneta. Ha? So, yun. Kapag kasi mahirap magbantay. Nakuha ninyo? So, sinabi natin yung niyat ay kabilang sa kondisyon para maging valid yung ginagawa mong ibadah, yung fasting. Yung niyat. Tama ba? Kapag nawala yung niyat sa isang tao, sa kanyang pag-ayuno, magiging invalid, magiging hindi katanggap-tanggap yung kanyang pag-ayuno. Meron akong correction dito. Di ba sinabi natin yung niyat sa Ramadan ay okay na, sinabi ko okay na yung isa tapos isang buwan. Actually, mali yun. Ang niyat sa buwan ng Ramadan ay gabi-gabi dapat. Hindi pwede yung isang beses lang tapos buong Ramadan na. Hindi yung package. Ay dapat bawat gabi ay nagniniyat ka ng fasting sa Ramadan. Sa kahalintulad, halimbawa, magsasala ka ng asar nga, nagsala ka ng asar, di ba, nagniyat ka, punta ka na masin, magsala ka ng asar. Yung asar ba nasala mo ngayon, niyat mo kanina, kasama na yung bukas? Di ba hindi? Kasi magkaiba ng asar yun eh. Ganon din sa pag-ayuno. Yung pag-ayuno mo ngayon, iba yung pag-ayuno bukas, although sa isang buwan siya ng Ramadan, ay magkakaiba siya ng niyat. So mamayang gabi, dapat naginiyat ka, kada gabi ay naginiyat ka doon. Kuhanin nyo. Kaya nga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yajma' as-siyam min al-layl fala siyama lah. Sino man sa inyo hindi nakapagniyat, at tinutong yung Juma dito ay nakapagniyat ng sa gabi bago siya mag-ayuno, hindi siya nakapag-ayuno, wala siyang pag-ayuno. So kailangan nakapagniyat ka dito. Of course, alam niyo naman nakapagniyat kayo, di ba? Sinabi natin paano malalaman ng isang tao nakapagniyat siya kapag alam niya yung kanyang ginagawa. Tama ba? Basta alam mo ginagawa mo, ibig sabihin na nakapagniyat ka na. Tama ba? Hindi naman pwede nagising ka ng alas 3 na nagulat ka, kumakain ka, hindi mo alam ginagawa mo. Hindi ka naman robot. Di ba? So, kapag alam mo ginagawa mo, ibig sabihin na niyat ka na. Tama ba? So, sinabi natin na ang niyat ay kabilang sa kondisyon para maging valid yung pagsamba mo. Tama? Ang niyat, ulitin ko, ang niyat ay kondisyon yan para maging tama yung fasting mo. Tama? Ang tanong ko dito, ang niyat ba ay kabilang din sa kondisyon pag gumawa ka ng haram? Di ba? Gagawa ko ng fasting, bismillah. Nagniyat na ako, gumawa ng fasting. Nagniyat ako, so fasting ako. E paano kapag gagawa ka ng haram? O bismillah, mag-zina ako. Ganon? O bismillah, mag-disco ako. Bismillah, magnanakaw ako. Ano? So, di ba, kapag gumawa ka ng ibada, pakinggan niyo ko mabuti ha, pag gumawa ka ng isang pagsamba at nagniyat ka na ang pagsamba na ito para kay Allah, meron kang matatanggap na kabutihan kay Allah sa kabilang buhay kasi nagniyat ka. E paano ka naman makakatanggap ng reward sa kabilang buhay kapag umiwas ka sa haram? Kailangan ba magniyat din? Tingin ninyo. Naiintindihan niyo yung tanong? Naiintindihan ninyo? Gusto ko maintindihan niya yung yung sinasabi ko para at least mapaisip kayo. Ulitin ko. Halimbawa, magpa-fasting ka o magsasala ka, di ba nagniyat ka? Sinabi kasi natin na ang niyat ay kabilang sa kondisyon para maging correct yung pagsamba mo. Yung fasting mo, yung sala mo, di ba? Ngayon, kapag ang isang haram, paano ang niyat sa haram? Maginiyat ka ba? Bismillah, titirahin ko na to. Ganun ba? Ano? Paano yung niyat doon sa pagharam? Kasi ang niyat sa gagawin mo sa isang bagay na mabuti, nagniyat ka. So kapag ba sa isang haram, magniyat ka rin? Paano makukuha yung gantimpala sa haram? Sige nga, kayo nga mag-isip. Ano yun, Jong?
So tingin ninyo, paano makukuha yung kabutihan sa haram? Halimbawa, okay, para maintindihan ninyo. Bawa, naglalakad si Jabal dito sa Dakota. Tama? Kasi kapag gumawa ka ng bagay na mabuti, may reward ka. May gantimpala kay Allah. Tama? Paano kapag umiwas ka ba sa haram? Pero nakita ka ng haram, tapos umiwas ka, may reward ka ba dun? Umiwas ka. So, ibig sabihin, maraming tarantado dito sa Dakota. At bawat hakbang mo, nakikita ka ng haram, umiiwas ka doon, meron kang reward. Gantimpala kay Allah. Ganun ba? Ganun ba? Ibig sabihin, araw-araw kami gantimpala kay Allah. Kasi araw-araw may nakita ka mga tarantado dito, na iniiwasan mo sila eh. Ganun ba? Sa tingin ninyo, ganun yun? Doon ka nagkakaroon ng reward pag umiiwas ka? Ay, hindi. Nagkakaroon ka ng gantimpala kay Allah sa haram kapag naramdaman mo sa sarili mo na gusto mong gumawa ng haram tapos umiwas ka. Kapag naramdaman mo sa sarili mo na gusto mong gumawa ng haram, umiwas ka, doon ka magkakaroon ng gantimpala kay Allah. Pero yung umiwas ka lang sa haram, kahit nakikita mo siya, wala yun. Kasi doon ka masusubukan yung pananampalataya mo kapag naramdaman mo yung sarap ng haram. Sarap na ito ah. Diba? Diba? Pero umiwas ka, natakot kay Allah. Hindi ko gagawin yun, natatakot ako kay Allah. Naiintindihan ninyo? So, ibig sabihin doon, litarat to be fi tarkil manhiyat. Ay kondisyon din ang niyat sa pagitan ng pag-iwas sa haram kapag nakita mo sa sarili mo na inuudyokan ka gumawa ng haram. Doon ka magkakaroon ng reward kay Allah Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Silang mga tao, natatakot sila kay Allah Ta'ala sa tuwing walang nakakita sa kanila. Yun yung papanahon na kung saan tinutulok ka ng sarili mo na gawin mo yung haram na yan, pero iniwasan mo yan, mas lalo daragdagan ni Allah Ta'ala yung iman mo at mayroon kang kabutihan kay Allah Ta'ala sa kabilang buhay na malaki. Doon kasi nasubukan yung iman mo eh. Kapag wala nakakita sa'yo. Di ba, Jong? Pag wala nakakita sa'yo, Jong, tirahin ko na to. Di ba? Kainin ko na to. Di ba, Jong? So, doon ka nasusubukan at doon nagkakaroon ka ng reward kay Allah Ta'ala. Kung ang reward mo sa paggawa ng mabuti ay nagniyat ka doon na gawin mo para kay Allah, yung reward mo rin sa haram kapag naramdaman mo na tinutulak ka ng syaitan na gawin mo yung haram na yun at iniwasan mo siya. Naintindihan ninyo? Tapos, ano pa? At dapat nyo rin malaman yung patungkol sa niyat ng isang tao, sa puso ng isang tao sa kanyang niyat. Ano yun? Ay magkaiba yung niyat sa pagitan ng puputulin mo yung ibada. Puputulin mo yung pagsamba mo. Magkaiba yung niyat sa niyat na gagawa ka ng haram. Maintindihan niyo? Dalawa kasi yung uri ng kasalanan. Ang kasalanan na gagawa ka ng haram at ang kasalanan na ano? Na hindi mo gagawin yung utos ni Allah. Yun yung kasalanan, dalawa. Halimbawa, yung kasalanan na nagnakaw, gumawa siya ng ipinagbawal, kasalanan yun. At kasalanan din yung isang tao na halimbawa, inutusan ni Allah mag-ayuno, hindi siya nag-ayuno. Kasi yung isa, ginawa yung bawal, yung isa, iniwan yung utos. Dalawa yung haram, dalawa yung kasalanan na yan. Tama ba? So ngayon, pagdating sa niyat ng isang tao, sa intensyon, sa kanyang niyat, ano, ay paano kapag halimbawa isang tao, halimbawa sabihin natin, si Choi, pumunta siya doon sa Alandoni, nakita niya yung sambusa kulay pula, umuusok pa. Tapos ang ginawa niya, ay kakainin niya na sana, kasi nakakainin niya na, gusto niya kumain, sarap na ito, kakainin ko, biglang, ay hindi, makikita ko ng Allah Ta'ala, binitawan niya, mabait si Choi. Di ba? Nakuha ninyo? Sa tingin ninyo, yung fasting niya doon, valid or hindi? Valid. Kasi bakit? Kasi yung gagawin niya sana, yung niyat niya doon, gagawa ng ipinagbawal ng Allah, yung pagkuha na nakakasira sa pag-ayuno, yung paggawa ng haram sa utos. Haram yun sa utos. Kuha ninyo? Haram yun sa utos. Paano naman kapag nagniyat si Choi, na puputulin ko na yung fasting ko, hindi ko na kaya. Nagniyat siya na puputulin na. Valid pa yung fasting niya o hindi na? Valid pa o hindi na? Hindi na. Kasi tinanggal niya ay kabilang sa kondisyon ng pag-aayuno yung niyat sinira niya. Kahit hindi siya nakakain, sira na yung kanyang pag-aayuno.
Hindi kahalintulad ng isa, nangyari lang kasi gagawin niya yung haram sa utos. Ano yung haram sa utos? Kakain sana siya. Hindi siya nagniyat dun eh. Ang nangyari lang, naudyok lang siya na gumawa ng haram sa utos. Yung utos yung fasting. Kaya nangyari, nung hindi siya kumain, at natamak siya kay Allah, hindi siya kumain, yung fasting niya valid pa din. Hindi kahalintulad sa isang tao na nagniyat siya, nasirain yung kanyang fasting. Sira na yung kanyang fasting kasi bakit? Natanggal na sa kanya yung kanyang niyat. Nasira yung kanyang niyat. Kahit hindi pa siya nakakain. Sira na yung fasting, kailangan niya pagbayaran yun. Kaya hindi kayo pwede magniyat ha. Mamaya, alauna, hindi ko na kaya magniyat na. Nagniyat ka na sa puso mo na, isirain ko na yung fasting ko mamaya alauna. Wala na, sira na yun. Naintindihan ninyo? Kailangan pagbayaran yun. Nakuha ninyo. So, kaya dapat nyo malaman yung ganyan mga bagay. Kasi hindi ko naman alam yung nasa niyat ninyo eh. Kaya kailangan nyo malaman yung gantong bagay. Kasi bakit batas to patungkol sa pag-ayuno? Naintindihan ninyo? Paano naman kapag nag-aalinlangan si Sajid? Nag-aalinlangan yung kanyang niyat. Kakain ako. Hindi. Diba? Tapos ngayon nangyari, na bigla siya napaisip, ang nag-aalinlangan, fasting pa ba ako? Hindi. Fasting pa ako? Hindi. Kasi nag-aalinlangan siya kanina eh. Puputulin niya, hindi. Ano ba talaga, Sajid? Puputulin mo, hindi. Di ba? Hindi, nagkaroon ka ng pag-alinlangan. Yung alinlangan niya, di ba sabi kasi natin, kapag nagniyat ka na puputulin mo na yung fasting mo, putol na. Di ba? Paano kapag nag-alinlangan, Sajid? Puputulin ko. Hindi. Hanggang sa nakarating siya sa masjid dito, hindi niya pinutol. Nandun yung alinlangan eh. Sabi natin kapag nandun yung nagniyat ka, napuputulin mo, sira na. Nag-alinlangan siya, putol, hindi. Sa tingin ninyo, valid pa o hindi na? Valid pa din. Kasi yung pag-aalinlangan, hindi niya pwedeng masira yung yakin. Pag sinabi mong yakin, ito yung mabigat, ito yung yakin, yung certain. Pag sinabi mong certain, 100% na nandoon pa yung pag-ibada mo, hindi niya masisira na pagitan ng pag-aalinlangan. Nakuha ninyo? So, ganun ang batas patungkol sa pagniyat ng isang tao. Ngayon, puntahan naman natin yung mga bagay na dapat natin itama patungkol sa halimbawa ginagawa natin sa Salatul Tarawih. Kasi okay din sa pag-ayuno eh. Nakuha na natin yung mga dapat natin itama. Tama ba? Nakuha na natin yung iba. Kung meron pa mga dyan, hindi ko na maisa-isa kayo. Sobrang dami ng senaryo ng case ng isang tao na iba-iba ang pwede mangyari. Tama? So, lipat naman tayo halimbawa sa Tarawih. Tama? Ano yung mga kamalian na dapat iwasan pag Salatul Tarawih? Ano yun? Halimbawa yung pagkasabi ng imam, narinig yun, Salatul Tarawih yaramakumullah. Sasabihin ko, La ilaha illallah. Di ba pinagisigaw pa na ganun? Ay, hindi yun kanais-nais na gawin. Kasi wala naman yun sa sunnah eh. Nakuha ninyo? Minsan sinasabi ko na Salatul Tarawih. Ibig sabihin, sinasabi ko, di ba, panarinig ninyo sa Salatul Tarawih. Ang punto ko lang doon, para malaman ng taong darating na nasa tawi pa rin kami, hindi ka pa late. Late ka na, pero wala pa sa witir. Nakuha ninyo? So, ikalawa, ano yun? Yung masyadong pagbilis ng pagbasa ng imam. Halimbawa, di ba? May mga ganyan eh. May mga ganyan na kung saan mabilis yung pagbasa, hindi yung karapat-dapat. Naintindihan ninyo? Hindi yung karapat-dapat. Mabilis ng pagbasa ng imam. Ay dapat malumana yung kanyang pagbabasa. Kahit maiksik lang yung kanyang basahin. Hindi naman to racing eh. Di ba? Running outside, nandun yung kabayon number 3. Di ba? Hindi yun pwede na ganun. Dapat nandun yung itmi'nan. Dapat nandun yung tranquility. Pag sinabi mong tranquility sa Tagalog, yung matiwasay yung puso mo. Naintindihan ninyo? Ano pa? Yung pagmamadali ng isang jama'a sa Salatul Tarawih. Nagmamadali siya. Di pa tapos, maging isang Goku na siya. Mag-teleport na. Mawawala na siya sa linya. Naintindihan ninyo? Ito ay hindi magandang gawin yan hindi magandang kaugalian. Kasi Ramadan to eh. Wala ka bang isa-isang taon, isang buwan lang ang Ramadan, isang taon pwede kang magdala-gala dyan. Di ba? Hindi yung pagbibigay sa sarili mo, saglit lang yung Salatul Tarawih, 30 minutes, tapos na. Tapos kung mag-ML ka dyan, isang oras, nandun ka sa harap ni Idris. Lahat ng ice cream niya, natikman mo na.
Tapos andun ka lang, buong wifi, nuhulog mo doon. So hindi nyo dapat ginagawa yun. Naintindihan niyo, dapat tapusin niyo yung tarawih kasama ng imam. Makuha ninyo? Tapos sumunod dito ay ang pagbabawal sa babae na magsala sa masjid. Huwag niyong pagbawalan yung kababaihan na magsala sa masjid. Anong sabi ng Rasulullah? Tamna'u ima Allah, masajid Allah. Huwag ninyong ipagbawal ang mga masjid sa mga babae sa halipin ng Allah kapag gusto na magsala sa latong tarawih. Nakuha ninyo? At huwag naman kayong mga lalaki, mga nagbabantay dyan sa baba para kayo mga gwardiya. Lahat ng babae gusto yung tignan pag dumadaan. Mga sniper kayo eh. Huwag kayo maging sniper sa baba. Padaanin yung mga babae dyan. Huwag nyo silang inaabangan. Nakuha ninyo? Yan ay mga maling gawain ng mga tao na dapat iwasan sa buwan naman sa tarawih. Ano pa? Yung ginagawa ng mga tamad. Anong ginagawa ng mga tamad? Hindi sila sumasabay sa iman. Magtatakbir lang sila kapag ruku na. Ay, hindi pwede yon. Nakuha ninyo? Ay, hindi yan magandang adab. Hindi yan nararapat na gawin ng isang jama'a sa masjid. Ano pa? Ang pagtingin ng mga tao ng mga jama'a sa Quran kapag ng imam nagbabasa ng Quran. Di ba ba nag-iimam siya? Yung imam lang ang pwede bumasa sa Quran. Kayo hindi kayo pwede bumasa. Makikinig lang kayo. Naintindihan ninyo? Kayo ay makikinig. Mag-focus lang kayo sa pakikinig. Ano pa yung hindi dapat? Yung pag-record ng pagbasa ng imam. Hindi yan magandang gawain. Nira-record ng mga tao para sabihin na, Masya Allah, ang ganda ng boses. Masya Allah, yung imam. Masya Allah, ipopost sa Facebook. Nakuha ninyo, nakakasira ng intention yan eh. Na imbis ang intention mo, dito para kay Allah Ta'ala, nag-iimam ka. Tama, ang ginagawa mo, nag-iimam ka na para marami kang follower. O para sa marami may pang-my-day ka. Magsala ka. Iwasan ninyo na nakakasira sa puso ninyo yan, yung pakitang tao. Sakit yan ng tao eh. Naintindihan ninyo? So yun yung mga dapat iwasan. Ano pa? Yung paghahanap ng mga masjid. Gusto mo doon ka sa Landoni. O gusto mo dito ka sa Ermita kasi malamig. O gusto mo doon ka. Ay, hindi yun pwede. Bakit? Sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, la yusalli ar-rajul fil masjid alladhi yali, ay dapat kayong magsala sa masjid na malapit sa inyo. Nakuha ninyo, ipinagabawal yan sa mga tao na kung saan gumagala-gala ka para kang naliligaw na kaluluwa. Hindi mo alam kung saan yung katawan mo sa dami sa libingan. Ay, dapat magsasala ka sa masjid na malapit sa'yo. Kasi kung saan ito malamig dito, yung babata ninyo, aircon hinahanap ninyo. Kung matanda sana kayo, o konting ubo na lang, amoy lupa ka na, di ba? Pwede ka dun sa mga aircon. Pero ganyan mga edad ninyo, maghahanap kayo, mga mahihina kayong nilalang. Di ba? Ganun ang gagawin ninyo. Kung saan kayo napupunta, para kayo mga galang tae dyan sa sa ermita. Kung saan napupunta, napapadpad. Hindi yan karapat-dapat na gawin. Dapat manatili lang kayo sa masjid na kung saan malapit sa inyo. Kasi ang gagabayan ninyo yung pamilya ninyo eh. Paano ikaw, tatay ka, tapos nandun ka gumagaling, anak mo, iniwan mo, asawa mo, iniwan mo. Di ba dapat dito tayo sa masjid na malapit sa atin para yung anak mo, yung pamilya mo, madali mo masama. Naintindihan yung kapatid mo, madali mo masama. Nakuha ninyo, huwag kung saan ka napupunta. Kasi dito may pagkain, dito ganyan, nakakasira ng niyat pati ng pag-iisip yan. Dapat ang focus lang ninyo ay ang ibada ng pagsambalang kay Allah Ta'ala. Sa edad niyo, tignan niyo, di ba? Wala nga matatanda dito. Tignan niyo, wala. Kasi bakit? Kasi yan sila, mahinang nilalang na sila eh. Mahihina na yan sila. Sila naiintindihan natin. Kaya kailangan nila nasa aircon sila, kailangan makahinga sila. Pero kayo, ganyan mga edad, tignan niyo kung nakahiga kayo. Para lang kayo mga nasa beach. Di ba? Para kayo nasa summer, nasa Dolomite eh. Nakuha ninyo? So, hindi dapat kayo ganun. Dapat bilang kayo ay, dapat magsala kayo sa masjid na malapit. Tapos ano pa? Ay, yung hayaan na bata, halimbawa, yung mga bata na, halimbawa, sumunod pa dito yung yung paglabas ng masjid bago matapos ang imam. Dapat patapusin nyo yung imam hanggang matapos niya yung witir. Kasi bakit? Sa hadis ng Rasul sallam, hatta yansarifan imam, hanggang sa makaalis yung imam ay nandoon na kasalanan na kapinatawad ka ng Allah Ta'ala kasalanan mo.
Pero yung nauna ka na sa imam, GNT ka, o LBC ka, nauna ka pa, ay hindi ka mapabilang sa hadith na yon. Kasi sabi sa hadith, kutibala, masulat sa yung kabutihan ng buwan ng Ramadan kapag umalis yung imam, hantayan sarifan imam, patapusin yung witir. Hindi yung tapos na nasa may tarawih pa lang, ay nag-teleport ka na. Nakuha ninyo, ano kasi Thanos? Isang ganun lang, wala na. Nakuha ninyo, ay dapat pinapatapos yung imam. Yan yung dapat na gawin ninyo kapag sa tarawih. Ano pa, kabilang sa kamalian dito, yung masipag ka sa tarawih, pero sa 5 beses sa pagdarasal, wala ka na. Fajr, Duhur, Asar, Maghrib, Isha, wajib yan eh. Ang itong tarawih, sunnah. Mas mabigat ang wajib sa sunnah. Naintindihan ninyo? Hindi pwede masipag ka sa tarawih. Masya Allah, sobrang aga mo. Pero pagdating sa wajib na wala ka na, tulog ka hanggang asar. Gigising ka na lang, iftar na. Hindi pwede yung ganun. Sinisira niyo yung wajib, ano yun? Mas inuuna niyo yung sunnah, na mas mabigat ang wajib kaysa sunnah. Naintindihan ninyo? Mas mabigat ang wajib kasi ang wajib ay yan ang tatanungin ka ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay sa wajib eh. Magsala ka ba ng duhur? Hindi ka tatanungin ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay sa tarawih. Kahit gawin mo yan ng 100 na rakaat, hindi ka tatanungin dyan ng Allah Ta'ala sa sunnah. Ang sunnah, Ustad, para saan ang sunnah? Ang sunnah, level ng tao pag nakapasok na sa paraiso. Level yan sa paraiso. Pero ang pagpasok sa paraiso, wajib. Tatanungin ka, nagduhur ka ba? Hindi, natulog lang ako hanggang Maghrib. Pero, ya Allah, nagsara naman ako ng tarawih, 100 na rakaat. Hindi yan valid. Pag sira ang wajib mo, sira lahat ng kabutihan mo. Naintindihan ninyo? So, dapat alagaan ninyo yung wajib bago yung tarawih. Yung tarawih, sunnah yan. Mabigat ang wajib kaysa sa sunnah. Ginagawa natin yung mga sunnah para dagdag score lang yun sa wajib. At dagdag score yan sa langit. Pag nakapasok ng paraiso ang tao, ang tatanungin sa atin ni Allah Ta'ala ang wajib, ang Fajr, Duhur, Asar, Maghrib, Isha sa kabilang buhay. Yan ang tatanungin sa atin ni Allah Ta'ala. Yung fasting na wajib. Pero yung sunnah, yung tarawih, yung sunnah ng tahajjud, gising ka pa, puyat ka pa kasi magtahajjud ka, Masya Allah. Pero pagdating sa Fajr, tulog ka. Naintindihan ninyo, tatanungin ka ng Allah Ta'ala sa wajib. Hindi sa sunnah. Ang sunnah ay level ng tao sa paraiso yan. Ano yun? Nag-level ka sa paraiso pero nakasaraduhan ka ng gate kasi wala kang wajib. Nakuha ninyo? So, dapat ay pangalagaan yung wajib. Mas pangalagaan yung wajib ay tapos sumunod, alagaan natin yung sunnah. Ano pa? Yung pagmamadali ng mga lalaki paglabas ng masjid. Nagtatakbuhan pa dyan sa koridor. Kulang na lang tumalon sa bintana. Ay, hindi yan nararapat. Dapat magantay muna na lumabas yung mga babae para hindi nyo tignan. Mga sniper kayo eh. Nakita mo yung ayun yan. Andandanda. Magganon ka. Dapat paunahin mo yung mga babae dyan. Tapos sumunod dito yung mga bata na naglalaro sa masjid. Ay dapat bigyan natin ng sagrado yung masjid na to. Kasi ito ay bahay ni Allah Ta'ala. Subukan maglaro sa ospital, barinig ka ng guard. Bawal nga may bisita sa ospital kasi stricto sila eh. Nakaka-istorbo ka sa pasyente, pati sa doktor. Tapos dito, istorbohin mo yung nagsasala, kausap ang Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? So yung mga bata na alam ninyo, hindi naman makakapagsala, at magtatakbuhan lang dito, ay dapat hindi yan sinasama sa masjid. Pero alam mo, yung bata na kung saan nakikita mo na pwede pa siyang tumino, ay dalhin sa masjid yan. Nakuha ninyo? Pero pwede silang dalhin minsan para masanay. Pero huwag yung alam mo, makikipagbaradagulan dito sila sa masjid. Nakuha ninyo? Yan. Ano pa? Yung pagpunta ng mga babae sa masjid na nakapabango sila. Hindi sila pwede magpabango. Mga akit sila. Para maamoy ako ni Choy. Bawal yun. Sabihin mo, Choy ha, sa asawa mo kapag sama siya, huwag ka magbabango, sa akin ka lang, asawa kita. Ganun dapat. O Jabs. Ganun dapat Jabs ha. Yung mga asawa ninyo, dapat sa inyo lang magpapaganda. Sa inyo lang sasayaw yung asawa ninyo. Hindi na sila pwede sumayaw sa iba, magpabango. Sa inyo lang.
Bawal silang pabango pag pumunta ng masjid. Di ba? Bawal yan para sabihin mag-ano. Bakit pa silang pabango? Para saan pa? Ang gwapo-gwapo ni Choi. Di ba? Ay, China oil. Di ba? Paano kapag girlfriend mo? Di ba? Kung pabango ka, para sa'yo. Bawal ang girlfriend. Huwag niyong gagawin yan, dalapaki ha. Pabango ka ha, para mamaya pag nakita kita, mabango ka. Bawal nga ang girlfriend. Pakasalan mo na kasi. Huwag mo na pinapaporma pa. Magkikita pa kayo sa milk tea o sa mini stop o 7-Eleven. Di ba? Huwag dito kasi malapit sa Dakota. Doon tayo sa McDo. Di ba? Ginagawa niyong date na yung masjid ah. Daan ka ha, para makita kita. Paglabas mo, ikaw dapat unang lalabas ha. Lumang estilo na yan. Ano ba yan? So, iwasan niyo sila magpabango. Ano pa? Yung pagpunta sa masjid ng lalaki o babae na masamang amoy. O amoy sigarilyo. O amoy putok. Di ba? Bawal sila pumunta ng masjid, tandaan ninyo. O amoy hindi amoy impyerno. Di ba? Bawal sila pumunta ng masjid kasi nakakasira sila sa mga nagsasalay. Di ba? Ikaw ba, gusto mo tumabi sa asawa mo na may putok ka? Paano pa kayo harap ka sa Allah Ta'ala? Kapag pumunta kayo ng masjid, pagsasala kayo, ayusin naman yung amoy ninyo. Amoy hininga ninyo, nananapak eh. Nakuha ninyo? Sabi, bakit anong sabi ng Rasul sallallahu man akala thawman aw basalan? Sino man kumain ng sibuyas sa inyo, pati ahos, yung sibuyas, at sibuyas ay iwasan ng punta ng masjid, manatili na lang sa bahay na lang kayo magsala ng tarawih. Kapag mabango yung hininga mo. Wala namang masama doon eh. Sa masjid, sa sala ka, masama ka magsala. Kapag hindi mo kaya, may putok ka, sa bahay ka na lang. Kaysa masira mo yung linya. Maaga ng latang. O kaya yung hininga mo. Di ba? Pag amin. Tapos lahat na nakapila sa'yo, nakatabi, nakaganyan. So masisira mo yung sala nila. Naintindihan ninyo? Ano pa? So, ayun yung mga dapat iwasan kapag tayo ay nag-fasting. So, nakuha natin lahat patungkol sa batas ng pag-aayuno. Nakuha ninyo yung kaugalian, yung mga dapat gawin, yung mga kondisyon, yung karangalan ng Ramadan, pinakasira sa pag-aayuno, ang ibig sabihin ng pag-aayuno, ano yung karangalan dito. Nakuha na natin lahat yun. So, inshallah, makuha niyo kapag ma-review naman sa Facebook page, di ba? Nanonood, nakikita niyo naman yung mukha ko, di ba? Sa page. Doon sa page ng, ano yung page yun? Signify. Di ba? Signify yun. I-like ninyo, makita niyo lahat ng lecture nandun din. Sa tinatawag na Signify. Tingnan sa Facebook yung Signify na page, nandun lahat ng nile-lecture natin ng ilang days. At doon din sa page ng Masjid Mufarridun, yung madrasa, ay may ipopost din every Fajr. Yung lecture ng after Fajr, mani-discuss din at mapopost din doon insyaAllah ta'ala. Meron kayong tanong, Jabal? You know, malapit ka ng ilibing, itsura mo yan, konting paligo na lang, ilibing na eh. So may tanong kayo? Malinaw ba sa Sajid? Malinaw ba sa Sajid? Okay, naiintindihan ni Sajid lahat yan. Ano pa? Sam, naiintindihan mo? May nakita ko nag-basketball doon kanina eh. Sabi ko, tibay lang nila lang na to ah. Fasting ba yun? Eto, fasting ka ba? Ang lakas mo sa gitna ng araw ah. Mag-basketball ka. Lutong-lutunin ka lang muna mo. Kaya mo pa? Hindi ka na makangiti ah. Mag-basketball alas 12, alas 11. Ang lakas mo ah. Para si Taguro ka. Isa kang Hokage ganyan. So ayun lang, insyaAllah natapos natin yung patungkol sa fasting, insyaAllah. Bukas ang discussion natin patungkol sa tinatawag na ano ba yung patungkol sa Idul Fitr. At ano yung Zakatul Fitr. At ano yung mga batas dyan. Pagkatapos dun, tapos na. Tapos patungkol sa next month. So, natapos natin yung patungkol sa fasting lahat insyaAllah ta'ala. Kung meron lang dito yung babalikan ng mga batas niya patungkol sa Laylatul Qadar,
patungkol sa mga nandiyan ay babalikan lang din natin insyaallah ta'ala. Hanggang doon lang, tuyong-tuyo na yung lalamunan ko. Hindi ko na kaya mag-discuss pa. Wa jazakumullahu khairan wa naqulu subhanaka wa bihamdik. Ay itong palang discussion na to nakikita niyo sa Facebook ni Dr. Muhammad Ata Abdul Karim, kabilang sa mga ulama to. Kaya diniscuss ko lang yung kanyang post sa mga kaugalian at sa mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin kay Sheikh Dr. Muhammad Ata Abdul Karim. Isa kabilang sa mga ulama sa Mindanao. Isa siyang, alam ko, Iranon to eh. So, may makikita yung discussion na yun, insyaAllah ta'ala. Hanggang doon lang, wa naqulu subhanaka bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alayhi salam.